Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung kinakasangkutan ni First Lady Liza Marcos at ni Kato Nying, yung audio recording na in-expose ni Maharlika na kung saan makita mo yung pagtutulungan ni First Lady Liza at Kato Nying para mapatalsik si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang pwesto. Then, ang nakakapandiri pa dyan yung I love you sa likod, sa end of the recording. Okay. So, usap-usapan ngayon sa social media, mga comments ng mga netizens na nadamay ang Iglesia ni Cristo sa kontrobersiya na kinasangkutan ni Kato Nying. Okay. So, ito may vlog ni Showbiz Fanatics na napanood ko. I-share ko lang yung mangilan-ilan na mga comments, then after that magbigay ako ng reaction tungkol sa mga comments ng netizens yung pagkadamay ng Iglesia ni Cristo sa kontrobersyang ito. At kala ko ba pag INC hindi gagawa ng masama? Grabe ang ginawa nila kay Attorney Vic Rodriguez, hindi pa binayaran. Ipasa sa INC para malaman. Idol pa naman kita, Mr. Taberna. Ngayon, bad shot ka na. Aos, dinadamay niya ang INC. Unquote. Kanya yung comment post. I don't know if it is true, pero sa naging iskandalo ni Anthony Taberna, hindi ba affected ang pagiging iglesia niya? I mean, diba? He is proud member of INC, and I remember before the election, he is the one na pinagtatanungan ng maraming Pinoy kung sino ang dadalhin ng INC last May 2022. Saka blow by blow siya mag-vlog noon, and as I remember also, siya ang isa sa mga unang naglabas ng official list ng block voting ng Iglesia ni Cristo. As any religion, ang katuruan sa Biblia maging tapat kang lingkod ng Diyos at sa kapwa. Pero sa inilabas na evidence ni Maharlika and based on what she said, si Kato Nying ang isa sa mga nanira noon kay Attorney Vic Rodriguez. And with the audio recording, we all heard na pinagpapahinga siya ni F. Eliza after Vic Rodriguez kicked out as executive secretary. Hindi naman bobo ang mga Pilipino para hindi maintindihan ang audio recording na yon at ang message ni F. Eliza kay Kato Nying. Di ba may I love you pa? For me, ang laking betrayal nito, hindi lang sa tao lalo na sa pangako mo sa sarili at sa Diyos. Kilala pa naman ang Iglesia ni Cristo sa pagiging strict sa kanilang kautusan. Kaya no wonder, after expose ni Maharlika si Kato Nying, marami ang nagsasabi na kapwa niya miyembro ng Iglesia ni Cristo na itiwalag siya sa religious group. Sabi pa nga, maganda na sana From the start, naging image siya ng mga artistang member ng INC. And si Gladys Reyes na very vocal din at active na miyembro ng INC. But with this issue na kinasasangkutan ni Kato Nying, hindi mo masisisi ang ilang kasapi ng iglesia if i-call out nila si Anthony Taberna or even worse, manawagan na itiwalag ito sa samahan. Dahil sa kasiraan nga naman ang nangyari both for Kato Nying and sa religious groups kung saan siya kabilang. Lesson sa kanya, na whether totoo ang akusasyon sa kanya or hindi, wag na wag siyang sasali sa ilang mga aktibidades na alam niyang may masisirang tao like Attorney Vic. Ano man ang hirap ng buhay o pangangailangan, maging tapat sa trabaho at sa sarili, magkaroon ng delikadesa at wag ipagbili ang sarili para lang sa pera. Pero masyadong malakas ang evidence ni Maharlika and kaya sana magsalita na si Kato Nying tungkol dito para hindi na siya ipatiwalag ng mga kapwa niya Iglesia ni Cristo. Unquote. Hi, Kato Nying. How are you? Okay, so this is my latest Marites. Speak is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He practiced staff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna then bahala na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying
Trolls, I'll send it to you. But don't say it came from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. Nag-I love you. Okay, so ako, marami akong kaibigan na mga members ng Iglesia ni Cristo at napakataas po ang respeto, tingin ko sa religious group na Iglesia ni Cristo. Hindi naman perpekto, walang perpekto na religious organization, but sa aking experience, karamihan sa mga na kadaupang palad ko na members ng Iglesia ni Cristo ay matitino. Okay? Kasi hindi ka magtatagal na member ng Iglesia ni Cristo kung wala kang good standing, kung hindi ka sumusunod sa patakaran ng Iglesia. Okay. So, ito, speculations lang ito, mga comments. Okay? Wala pa namang official na statement ng Simbahang Iglesia tungkol nga sa issue na ito. Kaya lang, mga speculations lang. Naniniwala ako sa disiplina ng Iglesia ni Cristo. Kung ano man ang reaksyon ng mga leaders ng Iglesia tungkol dito, I'm sure na may ginagawa yan. Kaya lang, tahimik. Yan ang gusto ko sa Iglesia ni Cristo dahil tahimik lang sila. Hindi showy ang Iglesia. Kaya lang, alam ko ang disiplina sa loob. Kaya hintayin natin kung ano ang desisyon ng pamunuan, kung apektado ba si Katunying yung kanyang membership o hindi. So, ang panawagan ganito dapat magsalita si Katunying. Kasi pwede niyang sabihin na ay fake yun. AI generated yung voice recording. Pwedeng gano'n, di ba? Kaya lang, mula nung siguro 3 days ago, mula nung pinarinig sa atin yung audio recording, tahimik si First Lady, tahimik din si Katunying. Mas maganda sana kung mag-react sila para tayo na mga netizens mabalansin natin kung totoo ba o hindi. Kaya lang, marami ang mga nababasa kong comments na napakalakas na ebidensya yung in-expose ni Maharlika na talagang may very close working relationship ang First Lady at si Katunying sa adhikain na pabagsakin si Attorney Vic Rodriguez. Yun ang perception ng karamihan na dapat ito masagot. Kasi to me, nasasayangan ako kay Attorney Vic Rodriguez dahil sa pagkakilala ko sa kanya, isa siyang simpleng tao lang, matalino. Kaya lang, very humble. Simple lang siya. Kaya lang, katulad niya siya na magtatagal sa government service. Kasi, siya, may malasakit, may puso, matulungin sa kapwa. So, sayang yung kanyang puso na handang magserbisyo sa kanyang kapwa Pilipino, napatalsik lang sa pwesto dahil sa, I don't know, anong dahilan. Ito, naririnig ko lang yung istrikto si Attorney Vic Rodriguez noong ES pa siya. So, hindi, yung mga appointments at iba pa, hindi makakalusot kay Attorney Vic kung alanganin. So, hindi makakarating kay Presidente for signature. May mga appointees na gustong palusutin ng iba't ibang grupo, yung tumulong ba sa unit team. Hindi makalusot kay Attorney Vic. Kaya yun, pinagkaisahan nila na patalsikin si Attorney Vic. Kaya siniraan.
kung ano-anong paninira. Ang narinig ko ganito, nung grabe nang sinisiraan si Atty. Vic, hindi siya nagsasalita. Kaya lang, parang nagpaalam lang siya sa presidente na magsalita lang siya ng 1 hour sa, ano ba yun? DZRH ata. So noong una, pumayag daw si PBBM magpa-interview. 1 hour lang para masagot niya lahat ang mga akusasyon. Kaya lang, at the last minute, biglang nagbago ang Pangulo na, Vic, huwag ka na lang magsalita, huwag ka na lang magpa-interview. Ganon. So, hindi talaga nakapagsalita si Atty. Vic sa mga akusasyon against sa kanya. Kaya ang ginawa niya, nag-resign na lang. So, ano ngayon? Lumalabas yung mga aligasyon tungkol sa kanya naman, hindi naman totoo. Ang isang aligasyon nun, yung Philippine Ports Authority na na-appoint na hepe, ang asawa daw ng PPA chief, kapatid sa asawa ni Atty. Vic. Ibig sabihin, may conflict of interest. Lumalabas, hindi naman pala. Walang anumang blood relations ang asawa ni Atty. Vic at ang asawa ni Pastrana. Ganon katindi ang paninira kay Atty. Vic noon. At lahat yan ang may pakana si Katunying. So, nabalitaan ko na lang na yung si Pastrana dahil naging biktima at si Atty. Vic, nagkadaupang palad na lang at ngayon magkaibigan na. Kasi pareha silang biktima ng ganon paninira. So, ulitin ko, speculation lang yung ganon na panawagan na maititiwalag na si Katunying sa iglesia, but wala pang official statement. Ipaubayan na lang natin sa leadership ng iglesia yan kung ano ang gagawin nila.